Happy New Year po sa lahat. Happy 2025. Merry Christmas and Happy New Year. Saganang 2025 na taon po sa ating lahat. Again, this is your Kuya Power J. Sensya na po kayo. Ngayon lang po tayo ulit nagkaroon ng pagkakataon na makapag-content sa dinami-dami ng mga activities na ginawa po natin, mga dinaluhan po natin. Ay na-miss ko itong pagbablog. After 2 weeks almost, na wala akong vlog o wala akong content na isinare sa inyo dito sa YouTube. Kaya napapansin ko ay walang promotion na ginagawa ang YouTube sa akin. But anyway, this time po ay let's talk about the 3 R's para masimulan natin ang 2025. 3 letter R. Para sa ganun ay magkaroon ng pagbabago o ng direksyon ng ating mga buhay ngayong 2025. Number 1, yung salitang reflection. Okay? Ano yung mga bagay na i-reflect natin? O what do we mean by reflection? Ito po yung nagre-reflect ka, nagpapander ka, pinag-aaralan mo, iniisip mo, inaalala mo. So yung time na kung saan ay nagre-reflect ka o nag-i-inventory ka, ini-inventory mo yung naging takbo ng iyong buhay noong 2024. Lugi ba? O kumita ka? Panalo ba o talo? Ayan. So ngayon po, kung inyong pag-iisipan, yung inyong babalikan ng tanaw, kamusta ang iyong 2024? Naging maayos ba ang buhay mo? With regards to financial aspect, with regards to material aspect, physical aspect, and relational, spiritual, everything, lahat ng bagay. Naging maayos ba ang iyong 2024? Let us reflect. Pagbalik tanawan lang natin. But it doesn't mean na pag binalik tanawan natin ay mananatili tayo doon. Kung baga sa ay mamumulot lamang tayo ng mga aral tungkol sa naging takbo ng buhay natin ng 2024. Para sa ganon, yung mga negative ay hindi na natin dadalhin ngayong 2025. Sabi, ang hirap doon ng buhay ngayon di ba? Mahirap talaga ang buhay kapag wala kang direksyon. Mahirap ang buhay pag wala kang ginagawa. Mahirap ang buhay kapag lagi ka lang nakatunganga at umaasa ng biyaya. Sabi nga, prayer is not enough. We need to do our part. Do your best, sabi nga, and God will do the rest. Ayan. So 2024, kamusta ang naging buhay natin as we reflect? Okay? Alalahanin natin kamusta ang pakipagkapwa natin, kamusta yung mga accomplishment natin, yung mga ginawa natin, naging okay ba ng 2024? Ano yung mga kulang? Ano yung mga dapat idagdag? O ano yung mga sobra? Ano yung mga dapat tanggalin sa buhay natin? Kaya nga nauso yung mga New Year's resolution Yung mga pangit na gawi nung nakalipas sa taon, pag nag-New Year's resolution ka, hindi ko na gagawin uli ngayong 2025. So that is reflection actually. Okay? Number 2, eto medyo churchy ang dating nito. Repentance. Pagsisihan mo yung mga bagay na kung saan ay negatibong ginagawa mo. Kung ano yung mga bagay na ayaw mo na ginawa mo noong 2024, kinakailangan i-surrender mo yan, tanggalin mo na yan, mag-repent ka na. Yung repentance, hinihiram ko po yung sa salita sa simbahan na repentance, sa theology. Pag sinabing repent lamang, ang i-apply lamang natin, kung ano po yung mga negatibong buhay mo noong araw o noong 2024, kinakailangang mag-repent ka na at huwag mo nang dadalin ngayong 2025. When we say repentance or repent, hindi ito yung nung nalam mong mali yan, naisip mo, mali pala ginawa mo, inalungkot ka, pero wala ka namang ginawang action. So, meaning to say, pagka sinabi mong repent o pagkalimot, pagsisisi, pinagsisihan mo na yan, ang ibig lamang sabihin ito ay tatalikuran mo na, tatanggalin mo na sa buhay mo yung mga bagay na hindi magandang nangyari noong 2024 at hindi mo na dadalhin ngayong 2025. Okay? So, yun lamang una, yung reflection, mag-reflect tayo kung ano naging buhay natin noong 2024. Worth it pa ba na dalhin ngayong 2025? Number 2, mag-repent tayo, pagsisihan natin, talikuran na natin, iwanan na natin, at huwag nang dadalhin pa sa 2025 yung mga bagay na negatibo. Yung number 3 ay yung tinatawag po na restart. Ayan. Restart your life again. Subukan mong magsimula muli. Alam nyo mga kapatid, ang tunay na loser, yung kapag ikaw ay bumagsak ngayon, ikaw ay natalo, hindi ka nababangon forever. Iyon po ang loser. Pero kapag ikaw ay bumangon buhat sa iyong pagkakabagsak, bumangon ka at nagsimula kang muli,
iyon po ay winner. Winner po ang tawag doon. Kaya kinakailangan mag-restart tayo. I-restart mo ulit, parang engine yan eh. Kung pagka umaga, dapat inire-restart mo yung sasakyan mo para sa ganun ay hindi ho nananatili yung mga langis, hindi ho kumakapit yung mga bagay na dapat kumapit sa makina. Kinakailangan nag-work yun para sa ganun naging maayos yung takbo o yung sistema sa loob ng makina. So the same thing with our life. Kalimutan ang nakalipas, yung mga negative things, yung mga naging cause ng pagkalugi, naging cause ng hindi maganda, kalimutan and restart a brand new start ngayong taong 2025. Guys, it's 2025 mga kuya, no? Mga kabahay ni kuya, it's 2025. And hopefully ay magkaroon tayo ng masaganang buhay talaga. Hindi na po yung nagsasabi tayo ng prosperous new year kung wala ka namang gagawin. So gumawa ka, mag-isip ka kung ano ba yung mga bagay na dapat mong gawin para maging maayos ang takbo o ang buhay mo ngayong 2025. Naalala ko si Rapay, nagtatanong sa akin, ano daw ba magandang negosyo ngayong 2025? Napakasimple lamang, alamin mo kung ano yung passion mo. Sapagkat doon sa passion kasi magsisimula, ano ba yung gustong-gusto mong ginagawa? Yung passion mo ang magtuturo sa iyo at tutulong sa iyo para gawin ang isang bagay na kung saan po ay mapapaganda. Wala mang resulta sa simula, pero dahil passion mo yan, hindi mo iiwanan yan. So restart your life again. Let's start a brand new start. Mabuhay tayo na maayos ngayon. Gawin natin. Ako, nag-iisip ako kung paano ako magiging maganda ang aking pinansyal na buhay ngayong 2025. Sapagkat noong 2024, from January to March ay maganda ang takbuhin ng aking financial na aspeto ng buhay. Pero pumasok yung mga June na yan hanggang December, medyo hindi maganda. Maraming pagkalugi, maraming mga naisahan ka, kaya ngayon ay maging matalino ka sa mga bagay-bagay na gagawin mo ngayong 2025. Dapat matalino ka. Masyado ako nagtiwala, pinagkatiwalaan ko ng mga bagay na kung saan ay hindi dapat pagkatiwalaan. Yung mga tao na kung saan ay nag-manage o inasahan ko na tutulong sana, pero sa halip na tumulong ay hindi ganun ang nangyari. Kaya restart a brand new start. Magsimula ulit tayo. Forgive the past, forget the past, and restart a brand new start. So guys, shoutout to sa lahat po ng aking mga subscribers. Masaganang buhay po sa ating lahat. Tandaan nyo lagi kung ano man ang iyong pangarap sa buhay, maaabot mo lamang yan kung iyo itong pagsisikapan at sasabahan po ng dasal at pagtitiwala sa ating Panginoon. Shoutout po sa inyong lahat. God bless you guys. Again, this is your Kuya Power J. Always saying keep safe and stay healthy. God bless you guys.